Plus News Updates. Mga balita ngayon, 5 dekalibreng armas nasamsam sa tulong ng mga dating NPA leader sa Agusan del Sur. 55 na menor de edad at 25 adults na arestado sa September 21 protest, laya na ayon sa PNP. 23 estudyante sugatan sa pagtagilid ng sinasakyang truck sa Catanduanes. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangungunang mga balita sa buong kapuluan. Ngayon, Matagumpay na nakarecover ang militar ng 5 matataas na kalibre ng baril mula sa imbakan ng armas ng NPA sa Esperanza, Agusan del Sur. Sa tulong ng mga nagsisukong high-ranking NPA leaders na sina alias Jari at asawa nitong si alias Vivian, natunton ng mga sundalo ang taguan ng armas sa liblib na bahagi ng sitio Kalasungay, Barangay San Vicente. Kabilang sa mga nasamsam ay isang M60 machine gun, isang AK Squad automatic weapon, 3 AK-47 rifles at ilang magazine. Maituturing naman ang 4th Infantry Division na malaking dagok sa kapasidad ng manggulo ng armadong grupo ang pagkakasabat ng mga armas. Inanunsyo ng Philippine National Police o PNP ang pagpapalaya sa 55 minors at 25 adults na inaresto sa kasagsagan ng bayolenteng kilos protesta sa Maynila noong September 21. Saad ni PNP Acting Chief Lieutenant General Melencio Nartates Jr., ang pagpapalaya sa mga ito ay alinsunod sa mga legal na hakbang, partikular na sa Juvenile Justice and Welfare Act. Tiniyak din nito na na-turn over ang mga arestado sa naaayong otoridad, gayon din ang pagprotekta sa kanilang kaligtasan at karapatan. Bago nito ay sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na inirefer ng prosecutor ang kaso ng 55 children in conflict with the law sa Manila Department of Social Welfare na nagre-require sa kanilang lumahok sa community service bilang bahagi ng rehabilitation, reintegration, and diversion. 23 estudyante ang sugatan matapos mawala ng preno ang sinasakyan nilang truck sa Caramoan, Catanduanes. Ayon sa ulat, ihahatid ng truck ang mga mag-aaral ng Catanduanes State University sa Virac para sa pagbabalik klase ngayong Lunes. Ngunit nawalan umano ito ng preno at tumagilid sa gilid ng highway sa Minabobo pasado alas 8 ng umaga kahapon. Nagtamo rin ng sugat ang driver at pahinante nito. Agad na isinugod sa pagamutan ng mga biktima at sa kabutihang palad ay walang nasawi sa mga sakay ng truck. Para sa Kidlat News Channel, ako si Rosalyn Sinchonco, nag-uulat. ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.